Update pa rin po tayo sa US election. Kausapin nga natin ang military historian at security defense analyst natin nakakausap. Andun daw ho siya ngayon sa Amerika at nag-o-observe si Ginoong Jose Antonio Custodio. Sir Jose, Tony, good morning. At si Orly ito sa DCWB. Kumusta ka na, sir? Andiyan ka pala sa Amerika. Invitation ba yan, Sir Jose? Ito patambay-tambay lang ako dito. Nagrarampa sa UIS. Oh, yun. Ingat na baka mabagad siya ka. State of California ka pa raw ngayon. Sir, pakibalita. Good morning pala to everybody. Good morning, sir pala. Anong oras yan sa California ngayon, sir? Dahil sa standard time na kami ngayon, hindi na daylight savings time, 1:45 p.m. Kaya sakto. 1:45 p.m. Alright. PM. Okay. Kumusta Afternoon. Pakikwento nyo naman kami sa inyong observation sa US election dyan sa California, in particular saan lugar kayo ngayon at parang Pilipinas din ba dyan? May mga makukulit pa rin na lumalabag sa mga patakaran habang patungo sa mga polling precinct, Sir Jose? Well, basically, maayos ang election dito. Pag kinumpara mo sa sa piyesta na nangyayari sa atin lagi, no? Piyesta or bloodbath, no? Wala naman bloodbath dito, no? But to the yung usually ang wina-watch out nila is what will happen in the aftermath of these elections, no? Kasi nga split talaga ang US ngayon. Hindi kung mananalo ang isang kandidato, there's a very big possibility na hindi landslide vote 'yan, no? So kasi the polls show them neck to neck, no? So ganyan ka-splitan ng Amerika, and then yung level of politics naging ito kasi ang US, it's supposed to be a superpower, first world country, no, and whatever, no. However, pero for some strange reason, gusto nila maging parang third world sa politika. Kasi they're beginning to hate each other na, no? Nag-hate sila in other words, na yung dati kasi pagdating ng mga ganitong elections, yung bang there's a gentlemanly old world civility to it, no? So pag natalo yung Republican, he will just give way, no? Okay, yeah, no problem. Pag natalo Democrat, same thing also. Wala naman ganun political challenges na masalimot, hindi kagaya sa atin. Ngayon, narinig ko yung mga pag natalo daw itong isang kandidato, dinaya siya. Yan yun. Ganun na rin sila ngayon. So, that means polarized yung society, no? Nagiging if not the society, polarized yung dalawang partido sa isa't isa. There's hatred already, no? Na kunyari, ano ba yung lengguwahe nila? Sinasabi ng Democrats na fascistic na si Trump. Pag siya nanalo, masisira ang US kasi magiging diktador siya at hindi siya dapat manalo. Yan. Hindi dapat manalo, ha? And at the same time, yung Republicans sasabihin, yung mga Democrats puro mga komunista lahat 'yan, no? At ang gusto nila mga sirain ang pundasyon ng American society and family kasi mga kaliwa lahat 'yan. So, hindi rin sila dapat matuloy kundi masisira ang bansa natin. So, ganyan yung lengguwahe. Pag ganyan ang lengguwahe mo, you're a step closer now to civil unrest. And civil unrest is a step closer to armed conflict, Sir Jose, internal. So sa tingin ninyo, kung ito'y medyo malaki-laki ang lamang, siguro baka magkaroon na mapapacify yung mga hindi kontento. Dahil kung magiging close ito, baka binabanggit nyo, baka maging Pilipinas din yan, nagkadayaan. Alright. Sa West Coast, ibig sabihin, yan sa California, in West Coast, kaya may nakausap kami naman sa East Coast, sa New York, si Dave Labanes. Ang California ba pinakamaraming PhilAm? Yung kinilalagyan mo ngayon? At kumusta ang kanilang sentimiento sa mga nakakausap mo, Sir Jose? Surprisingly, ang mga maraming PhilAm, Republicans. Ba? Oo. Kasi it's a matter of, you see, the thing with the Democrats, they sound nice, no? They sound nice, no? When they talk about reforms, etc. But they tend to be lousy when it comes to governance. Kasi kunyari, what pushes a PhilAm to become Republican is, for example, the safety aspect, no? Yung crime. Dito kasi for some strange reason, no? Ang approach sa crime dito sa California is social justice type, no? Na
yung mga kriminal, kawawa yan kasi nga they come from an underprivileged, disenfranchised, blah blah blah. So, pagbigyan natin sila. So, tuloy, ang mga panukala nila sa anti-crime is weird. Like for example, kung ako, magnanakaw ako sa isang tindahan, hindi ako hahabulin or kukulong ng pulis kung ang ninakaw ko is below $1,000. Mhm. So, what does that cause? It causes now, it enables crime. So, ang gagawin lang nilang mga tao, they will just, steal, no? With realizing that there are no consequences to it, di ba? So that then creates an atmosphere of anarchy, no? Pag ganyan yung yung atmosphere, tuloy may mga PhilAm nagde-drift sila papuntang Republican. Kasi tingin nila sa Republican, the party of order naman. So yan. Kaya kasi ito yung sinasabi natin na pag sa elections, nga, maganda yung konsepto ng democracy. Pero remember, voters vote on stomachs and hard issues like safety. Pero sa iyong pagkikwento, Sir Jose, the good thing about it ay yung nakafocus sa party stand, ano, hindi individual ang pagpili ng mga pinuno ng bansa. Hindi tulad sa mga bansa na nakatutok sa popularity ng isang tao, kung hindi sa stand ng partido. Hindi nakatutok sa boy silly, yung mga ganyan na porket artista, hindi, no. Dito nga actually nire-ridicule nila yung mga artista na kapag may star power pa rin like si Taylor Swift, 'di ba? Nakakapag-draw ng Swifties yan. Lalo na she's pro Harris, no? But parang si ano rin nung last day last stretch ng campaign, si Oprah Winfrey naman sa kabila. Yes. Si Oprah. No, Oprah Winfrey is also Democrat if I remember correctly. I think she's also Democrat, no? Okay. I think, no, I may be mistaken. But the thing is, majority of the Democrats, majority of celebrities go towards the Democrat. But even though may star power sila, hati pa rin ang kano. Hindi sila it doesn't have the same magic as before, no? So ang tingin nila, artista ka, dapat manahimik ka. Umarte ka na lang. Wala kang karapatan na sabihin sa akin sino iboboto ko. Ganun ang sentimiento ng kalahati ng populasyon ng Amerikano. Ganun sila eh. So, this is going to be a very close election and regardless of sino ang mananalo, magkakaroon ng instability na sa US internally. Okay. Anyway, ngayon medyo sabi mo nga, Sir Jose, maayos-ayos pa naman ng iyong observation at namamonitor diyan sa California. California. Nasa LA ka ba o nasa Golden State? Nasa Golden State. Matlapit ako sa Golden Gate Bridge dito sa North Bay area. Pero hindi ko pa nakukuha yung accent. Pag tumawid ka ng Marina daw, sa kabila niyan? Marine County. Marine County, may masarap daw na steakhouse yan, Pinoy ang may-ari. Anyway, Sir Jose, maraming salamat. Makikibalita uli kami sa inyo dyan. Sa ating mga kababayan, mga PhilAm dyan sa ginaganap kong US election. Thank you, Sir Jose. Thank you, Rin. Si Jose Antonio Custodio, mga kapot, ating pong nakakausap na military historian sa Tiwi-Tiwi at security defense analyst ang inyo pong napakinggan. Walang pinoprotekta.